Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isa na naman dekalibre ang ating tatalakayin ngayong gabi na ito, mga ka-plastic. At matapos na maglabas ng sa loobin itong si Cap Nino Barsaga, mga ka-plastic, na naging kasama niya before during the pandemic times. Itong si Cap Nino Barsaga, itong si Norman Gusgusin, mga ka-plastic, na itinatanggi naman di umano ni Norman Mangusin ang mga aligasyon na nagkakilala sila before ni Cap Nino, mga ka-plastic. Si Cap Nino, mga ka-plastic, ay isang social media influencer na nagkaroon din ng kaso before. At ang mga content niya ay hindi kaaya-aya sa mga kabataan, mga ka-plastic, which is yung mga pagmumura niya, mga binabash siya ng mga kabataan, nagmumura siya sa social media at the same time. So ganun din ang aura ni Cap Nino. Parang parehas lang sila ng hilatsa ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. So ang nangyayari ay naglabas ng statement si Cap Nino na nagkakilala siya before itong si Norman Mangusin, mga ka-plastic. Ngayon, ipapaliwanag ni Cap Nino ang mga recent na kumakalat sa social media na sila ay magkakasama. So panoorin muna natin yung phone call nilang dalawa ni Cap Nino Barsaga at ni FLM, mga ka-plastic, bago tayo magtungo dun sa isang video na kung saan ay nagsalita si Cap Nino ngayon, mga ka-plastic. Kuya Francis, magandang gabi. Sino ba? Kuya Francis. Ay, ninyo. Yes. Kasi ako natatawa ako sa mga basher mo. Kanina, tatawagan sana kita kanina doon sa live ko. Kaya lang nasa labas ka na raw sabi ng sekretary mo. Ngayon, ang suggest ko, baka yung mga basher mo, pati basher ni Presidente, mga sawa na sa buhay. Baka pwede ako mag-request tayo. Ninyo. Oo. Kasi ngayon, ayoko muna silang intindihin. Pakinggan mo, ha? Oo. Ayoko munang intindihin yan dahil nakatuon na po sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Oo. Luzon, Visayas, Mindanao. Napakaraming request sa aking YouTube channel at lahat gusto kong supportan. Actually, ngayong araw na to katatapos lang, ang akin namang pinamigay ay mga gatas para sa mahigit 100 single mom na nag-request na ang sinususo na ng kanilang anak ay tubig na dahil walang-wala na. So natugunan ko yun. Tapos pagpadala ko ng konting bigas dyan para sa Baguio, dyan, bahala naman yung mga aking tao na mamigay dyan sa Baguio. Pero hindi naman pangkalahatan, konti lang naman. Anyway, ito ko yung sabi ng mga lawyers ko, hinahanap lahat ng identity ng mga nagbabash sa akin. At sasampahan talaga namin ng libel. Asawa ko yung magsasampa, no? Sasampahan namin ng libel ng buong pamilya namin, ha? Pati yung sinanay ko na sinanong Rhea. Yung nagsilang sa akin na magsasampa rin. Nagagalit niya. Lahat, identify lahat ng basher, yung lahat ng tunay na pangalan. Actually, iniisa-isa na namin dito, hindi muna ako magbabanggit ng pangalan. At sasampahan talaga namin ng kaso. Katuwa talaga. Screenshot naman lahat, di ba? Yes. The screenshot lahat. Kasi hinahanap ang thinking Pinoy doon, yung background support.
ayoko magsalita ninyo, no? Pero sabi ko nga, ito, pinag-aaralan na ng mga abogado ko. Kasi yung issue about Norman and Francis is not an issue. First, lumalaki ako, magka-issue ako, my mother called me Norman. Yeah, okay? Yeah, my mother called me Norman hanggang sa ako'y mag-teenager. Okay? Oo. Nung ako'y magdidibo na, ang sabi ng aking ina, Ba? hindi ko kayang tiisin anak na naghihirap ka. Yep. Kailangan maging mayaman ka. Yep. Wow. So, ang ginawa niya, hindi ko dapat sabihin dito on the record. Basta sabi niya, ikaw yan. Yeah. Karapatan mo yan. Yeah. Mahal kita, anak kita. So, anong kasalanan ko? Pinag-aaralan, dahil ko abogado, kung ano, walang impersonator eh. Una, hindi naman ako yung nagpalit ng pangalan ko eh. Nanay ko yung nagbigay sa akin ito. Talaga ba? Walang issue yun. Yeah. Pangalawa, wala akong criminal charges, anything. Isa lang yung kaso na hindi ko pa pinadidismiss, pero may visit order. Yung violation of RA 8050 sa Baguio. 2010 yun dahil noong 2009, nag-humanitarian ako doon. Buong Baguio, binigyan ko ng libreng optical vision, optimum eye care program. Okay. So, kinasuhan ako doon ng mga... Galing ba talaga sa'yo yun? Clinic ng violation of RA 8050. Ampaw na kaso kasi 500 pesos lang ang bail at kung guilty ka ay one day ang kulong. So, ngayon, visit order yon. Ang sabi sa akin nung judge na nagbigay sa akin, kung mag-humanitarian ka pa, wag mo munang ipagpaburayan. Kumbaga, para hindi ka makasuhan ng the same case. Dahil ultimo yung mga fiscal sa Baguio dati, nabigyan ko talaga ng libreng salamin sa Mara. Which is kaya tuloy-tuloy yun. So, yun lang yung sinabi. Ang tanong, kung talagang sa kanya ba yung optical na sinasabi niya na nagpa-humanitarian daw di umano siya sa Baguio. Kung totoo man, yun na yung siguro yung suhol niya para maabsuelto siya sa kaso niya nung nakaraang 2009, 2010 mga kaplastik. So malinaw na ganito yung conversation nila ni Cap Nino mga kaplastik. So noon pa man talaga meron na silang ugnayan na hindi niya ina-address in public. Pero ngayon, isinapubliko na ni Nino Barzaga ang kanyang saloobin at mabuti na lang ay ni-record niya yung mga usapan nilang dalawa. So tuloy natin yung video. Pending warrant, pero wala rin visit order yon. Pangalawa yung Norman, wala namang kaso yun eh. Wala rin kaso. Kahit saan. Kahit kalkalin nila yan. Wala silang makikita any criminal activity ko. So, tangina, dapat kinasuhan na nila ako. Hindi naman ako nagtatago. Lantaran naman ako. Kaibigan, nakikihalubilo nga ako sa mga kapulisan. Diba? Yeah. Pero itong ginawa nila na apektuhan yung aking pamilya, yung lawyer ko na nakakalan dyan. Yan. Talagang hihingan ko talaga ng libel yan. Ilan libel ko sila? Minimum 100 million per head. Hindi. Yun talaga. 100 million talaga libel na isasampa kong kaso. Grabe ah. Ilan libel sila? Pera. Sila sa pantalon nila. Pero hindi muna ako magbabanggit ng pangalan. Tulad niya, para hindi makapag-prepare. Katulad ng mga sinabi ko, lahat ng nanira sa akin, kakasuhan yan. Kaya lang napakaraming fake account ninyo eh. Yes, itinitrace na nga namin yung mga fake account. Talagang hindi matay. Alam mo, ito meron ng isa na taga nasa Italy o FW. Ewan ko kung napanood ko. Ayoko magbanggit ng pangalan ninyo, no? Kung sakali yan, rin ba lang Italy para pailan din siya doon? Hindi, actually, may fake na Marcos doon sa Italy, ninyo. Oo. Yun yung talaga mga walang ya. At nasa akin yung mga record na talagang nanghingi sila ng pera. At nasa akin. May sulat na akong pinadala kay Beth na sabi ko, Beth, tignan mo nga ako. Mukhang eto, ginagamit yung pangalan ng mga Marcoses para manghingi ng pera Sa Canadon. OFW. Ayan. Yeah. Pero ako ninyo, Parang ikaw yun eh. never ask
any centavos from OFW. Oh, Kuya Francis, from anyone or from anyone. Ititatanong ko, siguro makasagot mo naman to. Nagkaka-text na ba kayo ni Madam Imelda sa mga nangyayari ngayon na magagandang ginagawa mo? Meron bang ramdo sa Panginoon? Ayaw ko magsalita about. Kuya, aminin naman natin hindi. Kung kahit na hindi ka totoong Marcos, ang nangyayari publicity sa kanila rin napupunta. Di ba? Sana nga, hindi na lang ako Marcos para solo ko na lang yung publicity, di ba? Kaso, hindi ko naman politiko. Ang kasalanan na lang naman sa ibig ko sabihin nyo, siyang impilido mo eh. Hindi ko kasalanan eh. Nanay ko naman may bigay. Anong kasalanan? Ito nga yung sinasabi ko. Dinamay mo pa yung nanay mo. Wala namang ginagawa sa'yo. Para sana ang apelido ko na lang Barzaga. Para at least sinolo. Pag-asawa kayo. Hindi tayo dyan. I mean, what I mean is, sana ang apelido ko na lang Barzaga o Mangusin na lang sana or Angkin na lang sana. Di sana. Actually, mangusin ka naman talaga eh. Sino ba nagpabago ng pangalan, di ba ikaw? At nagpabayad ka pa ng 200,000 pesos sa isang lawyer upang mapabago mo yung pangalan mo from Norman Mangusin to Francis Leo Marcos. Tapos sasabihin mo, nanay mo ang gumawa niyan. Dadamay mo pa yung nananahimik mong nanay na tinakwil mo at minura-mura mo sa phone call. Diba? Sa malaking kasinungalingan tong mga pinagsasasabi niya kay Cap Nino, mga ka-plastic. So ituloy natin yung video, medyo mahaba to eh. Solo ko yung publicity ngayon para sa kaninan, pagtakbo ko na senador. Sarili kong apelido at sarili kong ibang pangalan na wala akong kaparehos, di ba? Yes. Pero hindi nga ganun mo, kuya. Pagtakbo mong senador, tatakbo ka nga pag senador. Ako, wala akong plano dyan. Wala akong plano sa kanya. Sinungaling. Siguro. Maaari siguro, jogging. Pero alam mo, talagang ayaw mo sa politika, ayaw mo pumapak. Ayoko dyan. Wala akong plano dyan. Kahit na Sinungaling. Hindi ako, wala akong pakialam sa politika. Tumakbo ka nga eh. Yun ang sinasabi ko ninyo, no? Okay, kuya. Buti pa, sana, kung ako'y may plano sa pamumulitika, sana Antonio na lang ang ginamit ko, di ba? Para wala pa akong kinakaharap na mga ganitong issue. Sana nga, Mangusin na lang, ha? Ang problema, pati yung mga nananahimik na Mangusin na dadamay. Sabi ko nga, kuya, hindi ko gusto kung bakit ako to. Kasi ito yung binigay ng aking ina eh. Anong gagawin ko? Tama. Ngayon, kung yung nanay ko may connection sa first family, hindi ko problema yon. At hindi ko na problema yun at hindi ko yun nalalaman. Nagets mo? Yeah. Yun. So yung mga abogado ko ngayon, nagre-ready na. Talagang yung mga original na account, talagang hinahanap nila. Ayaw ko lang magsabi, ha? Yeah. Pero marami kasi puro fake account ang hindi talaga matrace. Pero ito, doon naman sa mga original na account, mga susuntaman mga yan. Duwag naman yan, nagtataas sa ibang pangalan eh. Label talaga kakasuhan. Pinaparinggan mo si Norman ah. Kasi at the first place, tinamin ko naman, Norman and Francis is the same person. Pero may mga kasing, alam mo yung naalala mo ninyo nung mga unang panahon na yung look-alike sa passport? Yeah. Look-alike, hindi ko na alam, parang na-trace ko, parang yung Norman yata, nagamit yata yung pangalan na yun para makapag-abroad. Okay? Pero hindi ko kasi yung ginamit eh. Never ko na ginamit yun eh. Never ko na palagyan ng ID picture yun eh. Nagets mo? Yeah. Never, walang ID yun. Parang nagamit siya sa pag-abroad. Pero nung ginamit yung pangalan niya, I was 16 years old yata eh. Parang something like that. O I was 16, 17. So, hindi relevant. But it's okay. Pero at the end of the day, yung Norman, walang kaso, partner eh. Ako nga yung nakasuhan eh. Tatlo nga yung kaso ko, dalawang acquitted eh. Puro acquitted eh. Ayun.
Sige, Francis, sana bago tayo matapos sa pag-uusap, ano ang nababasa mo ba yung mga komento mga tao na puro pinagtatanggol ka? Ano ang gusto mong iparating kanila? Kasi sinabi ko sa kanila, nararating ni Francis na nagpapasalamat siya. Ngayon, ano po nang iparating sa mga tao? Katulad ng naipangako ko, eto kasi ninyo, maraming gusto mag-donate ng pera sa akin, no? Ayoko. Katulad ng naipangako ko, kaya ako ito ginagawa, para gisingin yung mga natutulog nating mayayaman na kababayan, natulungan natin yung ating mga kababayan. Hindi lang naman yung kababayan natin na natutulungan natin, pati yung republika natin. Ninyo, today, the government is demobilized. There is no income coming to the government because full lockdown. Now, alam mo yung tao, pag namatay sa gutom yan, pati si Bat sasalubungin yan. Yung ginagawa ko para maisan lang yung gutom nila sa loob ng isang araw para hindi nila gawin yung mga bagay na hindi maganda. Nagets mo? Kaya Sus. ini-encourage ko lahat eh. Eh, ang problema dito sa pag-encourage ko, ang daming tinamaan. So maraming alam mo yung maraming galit sa akin. But, ang masasabi ko sa ating mga kababayan, katulad ng pinangako ko, hanggat ako yung humihinga, ang kahuli-hulihang laban ng aking palatigasan na ibibigay ko. May kabuhayan kaming bounty sa Japan. Siguro kung mauubos lahat kung nasa Pilipinas, uuwi ako ng Japan, Tatago ka. siguro ako doon. Yeah. Kapat na sa akin yung mahipo ko yung puso ng ating mamamayan. Yun lang. Ulitin ko, ayoko mapolitika. At ito na matindi rito. Lahat ng mga basher na yan ito, iniisa-isa ko yan. Ini-screenshot lahat ng masasamang word nila sa akin at maghaharap kami sa korte kung ano kung anong paninira at yung namang reklamo against me, kung meron man, haharapin din namin. Yeah. Ayun yun. Kuya, maraming salamat kayo, Leo, sa time, Ayun. Lahat ng mga pinagsasasabi niya parang pawang talagang kasinungalingan, mga kaplastik. So natatawa na lang ako sa mga paliwanag niya eh. Even yung mga tao, binugulo niya yung kaisipan sa kung ano mga paliwanag niya na hindi ko maintindihan. So ito, nag-opinion si Kap Nino Barsaga rito regarding dito sa itinatanggi di umano ni Francis Leo Marcos na hindi daw siya kilala ni Norman Mangusin, mga kaplastik. So play lang natin yung video na yun. Ito, panoorin natin. Huwag ako ang kukupalin mo, putang ina mo ka, Francis. Tandaan mo, kakilala mo ako. Magkakilala tayo, putang ina mo ka. Ito, pilit itong kinuha, itong lumang cellphone ko. Ito. And then, ito. Pilit ko itong kinuha, ang old phone ko na Vivo. Vivo ito, Vivo. At ito ay Oppo. And then, ito Oppo. Makinig kang putang ina mo ka. Iisa-isahin kitang i-remind. Kagabi, nung nahawakan ko na itong tatlong cellphone na ito, na mga lumang cellphone ko, itong mga old cellphone na ito, makinig kang putang ina mo ka. Itong nahawakan ko na itong old phone ko, inisa-isa kong pinakinggan ang mga naging conversation natin sa phone. Alam mong hindi record ako ng mga tawag sa cellphone. Ipapaalala ko sa'yo. Yun. Mga alaala daw nilang dalawa ni Norman. Mabuti na lang magaling siya at wais siya, mga kaplastik. At alam niya na may tutulong, may magagawa siyang kahit papaano tatama para sa mga OFW na nabiktima ni Norman Mangusin.
So isa pa lang ang nailalabas ni Pugenius about doon sa conversation between the two. Kasi wala pa naman siyang part 2 o anything conversation na lumalabas pa. Kasi sa ngayon, yun ang aking source, mga kaplastik. At tinatanggi daw ni Norman Mangusin yun na hindi niya kilala si Cap Nino. Diba, mga kaplastik? So, wala akong actual video na sinabi niya yun eh. Tinanggi daw. So, hanapin natin. Tingnan natin dito. Yakit na kita. Hindi yata yun. Wala, ito na lang. Na nakakapag-live yan. Kaya pala siya nakakapag-live sa mga YouTube. Ha? Dahil dito sa pinagmamayabang niya. Di ba? Dahil dito sa pinagmamayabang niya na nagbayad siya ng 100,000 peso. Ngayon, hindi ba nakakahiya yan? Di ba? Hindi ba nakakahiya? Para mong pinipendeho ang gobyerno? Di ba ito sinasabi niya? Hindi makakapasok dito yan. Ayaw. Pumili ko tayo dito. Pabili ka na lang yan. Pabili ka na lang yan. Hindi nga makakapasok dito yan. Itong cellphone na to, nagamit-gamit ko, cellphone to ng deputy. Binayaran ko ng 100,000. Oh, 100,000 cellphone? Para lang makapag-cellphone siya at ang nagmamay-ari pa daw, deputy. Deputy pa daw ang nagmamay-ari. Paniwala ka naman sa kanya. Ano yan? Nakakaloka? Ang nagmamay-ari ng cellphone? Deputy ng BGMP. Sino bang deputy? Ano ng BGMP? Sandali. Ang pagkakaalam ko si Kuwan eh. Eric ba to? Kung sakaling mahuli tong cellphone na to, sabihin ko, dinala mo nung huling pumunta kayo rito last week. At pinaayos lang sa akin yung YouTube studio. Hanap buhay ko yun. Hanap buhay ko yun. Hanap buhay ko yun. Oh, di ba? Trilyonaryo, naghahanap buhay sa YouTube. Paano, nandun kasi talaga yung buhay niya, mga kaplastik. Kung wala yung YouTube, palagay mo ba makakapag-scam siya ng mga OFW? Aside sa monetization, ang isa sa mga dahilan na kaya niyang perahin ay ang mga OFW na naniniwala sa kanya. Which is yung sinasabi nga niya na tumutulong siya sa mga mahihirap. At yun na nga, sinabi nga ni Cap Nino Barsaga, ang mga kung ano-ano mga sinasabi niya na nagbayad daw siya ng 100,000 gamit ang cellphone ng mga taga-deputy ng bureau. Diba? So para sa 100,000, bibili ka ng cellphone? Tangina, wala nga siyang magandang ulam sa bahay niya nung that time. Hindi nga niya magawang linisin yung sarili niya. Meron bang trilyonaryo na ubod ng itim? Diba? Hindi nga kalinis-linis ang itsura niya, dugyutin pa. So ito yung aking opinion, mga kaplastik. Sobrang umahaba na yung video ko. So sa ngayon ay ang update natin kay Norman Mangusin ay nasa Manila daw siya dahil sa kaso niya na isinampa ng mga galit sa kanya, especially kay Makagago WhatsAppman. Kaya nga magiging Philippine looper siya eh. Dahil may mga iba't ibang kaso siya sa iba't ibang lugar. Which is, kailangan niyang umattend para lang magpaliwanag sa isinampang kaso sa kanya. Kaya nga siya nagka-anxiety. Kaya nga nag-content ako kahapon about sa sinabi niya, nagka-anxiety daw siya dahil sa pagbanta sa kanyang buhay at sa mga taong nagmamanman sa kanya. Diba? Yan yung sinumpaang salaysay niya eh. Tapos sasabihin niya sa video na hindi daw siya nagkaka-anxiety. Dahil marami na daw siyang kalaban na mabibigat.
Si makagago pa kaya daw. So tingnan natin kung hanggang saan yung kanyang tibay, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.